At mga kapuso, sa punto ito, makakausap po natin sa pamamagitan ng telepono si Senator Erwin Tulfo. Senator Tulfo, magandang umaga po sa inyo. Si PR Arcangel po ito. Hi, Ms. Pia. Good morning. Thank you for inviting me in your program. Salamat po sa pagpapaunlak. Senator Erwin, ano po ang reaksyon nyo sa pagkakahalal kay Senate President Win Gatchalian? Masisiguro ko lamang po dahil tulad po ng mga nagdaang araw, pag kami po ay nagko-caucus, ay pag nahalal po bilang Senate President si Senator Sherwin Gatchalian, tuloy-tuloy na po yung trabaho, whether pumasok po yung minority o hindi, at least may quorum po kami. So expect na po na yung mga nakabinbin po na mga panukalang batas, tatrabahuin na po namin. At mukhang medyo mabigat ang trabaho po ninyo. Senator Erwin Tulfo, kayo po chairman ng Blue Ribbon Committee, pati Social Justice at Energy Committee. Pero dito po sa Blue Ribbon Committee, linawin lang po namin ulit, Senator Tulfo, no, na lahat ng miyembro ng Senado ay miyembro rin ng Blue Ribbon Committee, pwera lang kay Senator Chis Escudero na nagsabing siya ang magiging majority member na hindi magiging miyembro. Tama po ba? Tama po yun. Kasi 22 na lamang po kami. Kung susumahin, pasok po yung 22 except for ayaw po ni Senator Chis. So 23 po. 21 na lang po. Kaya kami po ay all members na po yung Blue Ribbon namin. Yung minority, lahat ng miyembro po ng minority kasama na po. Pero nagsabi po ba si Senator Chis kung bakit ayaw niyang maging bahagi ng Blue Ribbon Committee? Wala pa naman po, hindi ko pa nakakausap. Pero siguro dahil nga may mga investigasyon, ayaw niya may delikadesa siguro yung mama. Pero I still have to talk to him. Pero nagpahayag din siya kanina sa Committee on Rules kay Senator Migs na hindi siya magsasama yan sa Blue Ribbon Committee. So sa kanya po galing yung request na yon? Opo, siya po mismo. Pero tingin lang namin, kasi may delikadesa po yung senador, kaya ayaw niya pong sumama dyan sa Blue Ribbon. Kasi nga po na una nang nasama ang kanyang pangalan dyan. So kaya ayaw niya hong sumama dito sa Blue Ribbon. Meron po ba kayong mga isa-schedule pa na dagdag ngayong bago mag-July 27? Na-hearing po, wala. Nakasinid po kami, nakafocus po kami ngayon, Ms. Pia, sa impeachment po, which will commence July 6. Sa July 26 po, ang State of the Nation ng Pangulo. After that, meron po kaming mga nakapending po, moto proprio, kagaya po nung 218,000 na punong kahoy po na hindi lingid sa kalaman ng karamihan. 218,000 po na puno ang pinutol sa Palawan in the span of 4 years. Dahil po sa mga mining companies na yan at binigyan po ng permit ng DNR. Kaya tatanungin po natin. So magkakaroon po ng motu proprio po na investigation ang Blue Ribbon. Bakit pinutol pa yung 218,000 na puno na yan? At nagre-reklamo po, hindi lang po ang simbahan, pati ang civil society, pati ang mga residente po ng Palawan. So, kailangan po natin masilip yan. So, marami po mga problema na dapat po natin silipin bukod sa flood control. Pero tuloy-tuloy po yan, tatayo po tayo ng isang subcommittee para po mag-imbestiga dyan. Alright. So, pero Senator Erwin, kasi nga magagawa po ito kahit hindi dumalo ang mga minority senators. Tama po? Opo, kasi may quorum po kami. Kung hindi po sila dadala. Yun nga lang po, kaya inaanyayahan ko po ulit at nagre-request po ako na sana po ay matin na po sila para naman po ito sa mga kababayan natin para po sa mga bumoto po sa kanila. Kailangan po nilang mag-appear at sumama po kung gusto po nila mag-deliberate. Pero kung ayaw din po nila, wala namang problema. May quorum po kami. Yung nga lang po, sayang yung binabayad na pinapasweldo sa kanila araw-araw ng mga kababayan natin. Tapos hindi sila pumapasok. Hindi po ba meron din po bang nakatakdang maximum number of absences po para sa mga senador? Wala po. Unfortunately, magpa-file pa lamang po ako. Pia magpa-file pa lang ako ng isang panukalang batas, pati yung pagtatanggal ng mga sweldo sa mga mababatas na
hindi papasok sa trabaho. Dapat no work, no pay din tulad ng ordinary government employees. So, Senator Erwin, wala ho ni isa sa mga minority senators ang nagpasabi or nag-abiso na kung darating sila or kung hindi sila darating sa araw na ito? Hindi po sila nag-abiso. So, I guess, binobohikot na naman nila. Pero sila rin po ang nawalan kasi nakakahiya po sila doon sa mga bumoto sa kanila. They were voted, they were paid, they're being paid. Hindi sila sisipot sa trabaho. So, nakakahiya po. So ano po implication ng kanilang absence po ngayong araw? Hindi Wala naman, po actually. Oo. Hindi po mararamdaman yung hindi sila makapagtanong, hindi sila makapangontra, di ba? Hindi sila kung meron silang kokontra, hindi sila makakontra. So hindi sila makapag-interpolate. Yun ang nawawala sa kanila. So lulusot ito mga batas. Sa tingin ko rin na Miss Pinas, mas maganda na rin yung siya pumasok para mabilis lumusot yung batas. Oho. Well, kahapon po kasi naghain ng petisyon ng Cayetano Block sa Supreme Court. Questioning nga po yung naging session nung June 3 at yung pagpapalit sa liderato. Pero now, 13 na ang bumoto kay Senator Sherwin Gatchalian. Tingin niyo po ba i-void na lamang? Anong mangyayari doon sa petisyon sa Supreme Court? Dapat, ayaw ko mapangunahan ng Supreme Court, pero nasa kanila po yun. Pero ano pa ho ang hihingin niyang TRO? 13 na po kami ngayong araw na ito. So, lalabas po muti ng academic yung kanyang isinampas sa Supreme Court. Pero tulad po na sabi ko, nasa Supreme Court pa rin po ang desisyon. So, Senator Erwin, pati ang trabaho po ninyo bilang impeachment officers or impeachment court, hindi dapat maapektuhan kung hindi makakadalo ang mga minority senators? Tama po ba? Hindi po. Dapat hindi po. May quorum po kami. 13 po kami. So, we expect na all 13 will be present. So, bahala ho sila. So, paano nila maririnig? At saka, they'll be sending wrong signals, Ms. Pia, na pag hindi sila nag-attend, ibig sabihin, binuboycott na impeachment trial. Kaya nasa constitutional duty po nila yun eh. Pati ba naman yun, hindi sila sisipot. Kung hindi sila pabor doon sa trial, pumasok pa rin sila, di ba? Sa at the end of the day, at the end of the trial, maglabas sila ng kanilang decision kung anong decision nila. Alright. Si Senator Win Gatchalian po ba ang magiging presiding officer dahil siya po ang Senate President? Hindi ko pa ho tiyak, pero may usap-usapan po kami. Finalist pa lang kung mag-appoint po kami ng isang trial manager. Alright. Huli na lamang, Senator Erwin Tulfo, dahil kahapon po nagkaroon po ng pagpupulong, yung mga 18 nagpakilalang dating bodyguards at may mga bago pang nagpakilala na kasamahan nila. Ano na po ang latest na magiging aksyon nyo tungkol dito? Nag-aaralan po ng Blue Ribbon Committee na kung kakasuhan po si dating Congressman Mike Defensor na usurpation of authority dahil po sa kanyang ginawang hiring-hiringan na yan na hindi naman po authorized. Nag-aaralan din po kung yung nakaraan po na sinabi ng Blue Ribbon hearing nung dito sila sa Senado. Pinag-aaralan din po ng mga abogado. Pero I'm sure ang mas clearer po itong nangyari kahapon dahil si dating Congressman na Defensor ay nagpanggap na parang siya Senate President, siya ang Blue Ribbon Chairman. So, bawal po yun. So, baka magsampa po ang Senado ng kaso laban kay dating Congressman Mike Defensor. Alright, Senator Erwin Tulfo, maraming salamat po sa Salamat inyong oras po, at sa Ms. Pia. inyong Thank you panayam po. sa amin. Thank you po. Magandang umaga po.